Pero may initial info kayo, sir, kung kaninong office ng Meron, senator? pero hindi validated eh. Kaya mas magandang tingnan na muna. Alam na raw niya kung kanino i-deliver pero di pa validated. Grabe ka, Senator Lacson. Every week may pasabog to si Senator Lacson eh. Kaya niya siguro vine-verify pa kasi syempre baka kasama niya sa Senado, di ba? Nakakasama niya magmerienda. So kailangan medyo hinay-hinay ng konti. Oo. Kasi mahirap na, baka mamaya biglang pumunta ng abroad. The plot thickens. Oo. Palalim ng ang kwento. Bakit? Eto na nga. Oo, nagkakabistuhan na guys. Oo. Feeling ko may mamamatay soon. Merong testimonya si Bryce Hernandez. O, balikan natin yung testimonya niya mga kababayan. Kasi very damning kasi itong kanyang testimonya nung hearing ng Kamara de Representante dyan nga sa flood control scam. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Yun, kanino? Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Oh, yun, ligtas na raw. Di po ito totoo. Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 Yun. sa mga ilang projects sa Bulacan. $355 million guys. Oh. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ano kaya yung hinahanap niya dun sa sa cellphone, no? Baka screenshot, no? Baka screenshot ng mga kwento-kwentuhan. So, 355 million yung kay Joseph Estrada. At binanggit din na 600 million naman yung kay Joel Villanueva. Siyempre, mga kababayan, magre-react doon yung dalawa. Sasabihin nila, ay, hindi totoo yan. That's a lie. It's a lie. Mga kababayan, kanina umaga, nagpa-presscon etong si Senator Lacson. Nag-imbestiga si Senator Lacson. Ano nangyari? 355 million peso insertion for Bulacan found in 2025 national budget. Ayun na nga. Confirmed. Confirmed ang testimonya ni Bryce Hernandez. Hindi lang yun, mga babayan. Meron pang isa. Yung representante ng WJ, which is the contractor, nakita na nagbagsak ng pera sa Senado mismo. Alam nyo, mga kababayan, tinan nyo yung mga nagaganap ngayon sa Senado. And all of these under the leadership of Chis Escudero. Si Robin Padilla nahulihan na merong nagmamariwana sa kanyang opisina. May nangyari na ba? Nagba-drug test na ba ang opisina ni Robin Padilla? Wala pa rin. Ang lalakas ng loob. Ngayon, eto naman mga kababayan, allegedly, one senator, doon nagtransaksyonan sa opisina niya mismo sa Senado. Iba, no? Parang, ang tatapang nila. Oo, ang tatapang ng apog. At mga kababayan, eto, hindi lang ito historical na parang matagal na nagkaroon ng transaksyon, ganyan-ganyan. No, hindi ganun. This happened netong buwan lamang. Kung hindi August, September. Kasi yung CCTV pala ng Senado, nililinis nila every 30 days. Nandito pa. Andyan pa, hindi pa nabubura. Di good luck. Kung masagasaan. Walang dapat santoy. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Bakit pa tayo? Although, in aid of legislation, pero meron kaming
si-share namin sa executive branch, no? Whatever pieces of evidence na mag-gather para magamit, ma-put into good use. And again, yung proportion namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabi obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? Huli. So, proportion namin yun, and as we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya. Pero Hoy! ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya. Para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya yung napuntahan. Bakit napunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Okay, Na although walang, kung standalone, wala siyang Walang value. wala kang makukonclude. Pero kung may alegasyon na merong mababatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon. Pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa ng dalaw ng This pagdalaw. year, sir. Ang nakakatakot dito, alam nyo mga kababayan, yung tanong, yung question na kanino siya nagpunta? Kaninong senador siya nagpunta? Yan yung nakakabagabag dyan eh. Kasi kung magdi-deliver siya ng obligasyon, which apparently in their sa pagkakaintindi ni Senator Ping Lacson, yun na yung lagay or yun na yung kubra ng legislatura ng legislator na nag-insert ng budget. 355 million kanya lang. Alam niyo mga kababayan, iniisip ko nga wait, parang ang laki nun ilang proyekto kaya yon? Kasi para makabuo ka ng 355 million, ibig sabihin dapat meron kang 3.55 billion worth na project. Kung 10%. Sabi, hindi raw 10%, 30% daw yung 355. So kung 355 million, ibig sabihin ang minimum ng project is nasa 1 billion pesos. Kaya nga mga kababayan, ako, feeling ko, wala na talagang ibang choice sa mga DDS kung hindi manggulo. Nakikita nyo yung mga post recently ng mga DDS. Gusto nilang gawin, gusto nilang gayahin yung Indonesia at ang Nepal. Mga kababayan, kapag nag-martial law, ano akala nila? Makukuha nila ang Malacanang kapag nag-martial law ulit? No. Bibigyan nyo ng dahilan si PBBM na imbestigahan lahat ng nag-umpisa ng lawlessness. Okay lang magprotesta, okay lang mag-rally, wag lang kayong magiging violent dahil it will not end well for everyone.